Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang tatlong mahalagang larangan ng linguistika na malalim na nakakaapekto sa paano natin mauunawaan ang wika at ang mga tao sa paligid. Ito ay sociolinguistika, ethnolinguistika at psycholinguistika. Narito ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makikilala at maipagkakaiba ng eksakto ang psycholinguistiko, ethnolinguistiko at sociolinguistiko batay sa kani-kanilang pokus ng pag-aaral. Kapag naririnig ninyo ang salitang ethnolinguistiko, psycholinguistiko at sociolinguistiko, ano ang pangunahing ideyang pumapasok sa inyong isipan? Maaring ito ay patungkol sa komunikasyon. Ngayon, tatalakayin natin ito isa-isa. Una ay ang sociolinguistiko. Ito ay ang pag-aaral ng ugnayan ng wika at lipunan. Sinusuri nito ang epekto ng kultura, uri, kasarian at edad sa wika at mga relasyon sa lipunan. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang mga pagkakaiba at pagkakapareho sa lipunan batay sa wika at nakakatulong sa pagbuo ng mga patakaran na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng wastong paggamit at pagpapahalaga sa lahat ng uri ng wika. Narito ang halimbawa. Makikita natin ito kapag ang isang estudyante ay nagsasalita ng mas formal na Tagalog o Ingles sa paaralan kaysa sa balbal o kolokyal na wika na ginagamit ng magkakaibigan. Maaari nito makita sa pagkakaiba ng wika na ginagamit ng mga mangangalakal sa palengke kumpara sa mga profesional sa kanilang mga opisina. Pangalawa naman ang ethnolinguistiko. Ito ang pag-aaral ng ugnayan ng wika sa etnisidad at kultura. Sinusuri nito kung paano naglalarawan at nagpapanatili ng pagkakakilanlan at tradisyon ng mga grupo ng wika. Nakakatulong ito sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga kultura at wika, lalo na ng mga eminoryong pangkat. Sa pamamagitan nito, maiiwasan natin mawala ang mga kakaibang kaalaman at tradisyon na nakapaloob sa bawat wika. Narito ang halimbawa. Sa Pilipinas, maraming katutubong wika tulad ng Cebuano, Ilocano at Tausug na may kakaibang mga salita at parilala na hindi maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng literal na kahulugan. Kailangang intindihin ang kultura ng mga taong gumagamit nito. Halimbawa, ang mga salita tungkol sa pag-aani, pangingisda o mga ritual ay may malalim na kahalagahan na kaugnay ng kanilang paraan ng pamumuhay. Pangatlo ay ang psycholinguistiko. Ang psycholinguistiko ay larangan ng pag-aaral ng pinag-uugnay ang wika sa pag-iisip ng mga prosesong psikolohikal na tao. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mga paraan ng pagtuturo ng wika, paggamot sa mga problema sa komunikasyon, at ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang ating isipan kapag nakikipag-usap tayo. Narito ang halimbawa. Makikita natin ito kapag ang isang bata ay mabilis natututo ng sariling wika sa murang edad o kapag nahihirapan tayo na maunawaan ang isang komplikadong teksto dahil sa paraan ng pagkakaayos-ayos ng salita. Maaari rin itong makakatulong sa pag-unawa kung paano nagkakaroon ng mga karamdaman sa pagsasalita o pag-unawa sa wika tulad ng dialeksya. Sa kabuuan, ang tatlong larangang ito ng linguistika ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang pananaw sa kahalagahan ng wika, hindi lamang bilang paraan ng komunikasyon kundi bilang bahagi ng ating lipunan, kultura at pagkatao. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, mas magagawa nating makipag-ugnayan ng maayos sa ibang tao at igalang ang mga pagkakaibang meron tayo. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa inyong pagkikita.